kapal at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng tao, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala rin pang-unawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y parang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Miyerkules sa buwan ng Pebrero para sa ika-5 linggo ng karaniwang panahon. Mahalaga po na tayo ay nakapag-aral, no? Edukasyon. Walang kapalit ito na kung ano man. Kapag ang isang tao nakapag-aral, inaasahan natin na gaganda ang kanyang buhay. Pero tandaan natin, pinag-aaral tayo para matuto tayong makisalamuha, matuto tayo kung papaano mabuhay sa mundong ito. Sandata natin ang karunungan na yan, na dulot ng edukasyon. Di ko alam kung ano ang dahilan natin kung bakit hindi tayo nakapagtapos o hindi tayo nakapag-aral. No? May kanya-kanyang dahilan, pero sana po ay mas mapahalagahan natin ang edukasyon. Kung may pagkakataon para mag-aral, kung mayroong tumutulong para mag-aral, mag-aral ka. Malinaw po ba? Yan. Pero siyempre, no, higit doon sa nakapag-aral, kailangan tayo ay masasabi nating mayroon tayong natutunan. Hindi lahat ng nakagraduate may natutunan. Hindi lahat ng nakagraduate ay mayroong pang-unawa. Mahalaga po yun na katangian. Kumbaga, no, kapag sinabi mo nakagraduate ka, bago mo maipagmalaki o ipagyabang yan, tiyakin mo lang na marunong kang umunawa. Yung may pangunawa sa kalagayan o sitwasyon ng bawat isa. Mahirap kasi yung nakagraduate ka at ipinagmamalaki mo na matalino ka, pero hindi ka marunong umunawa. Igigiit mo lang kung ano ang gusto mo, kung ano ang sa tingin mong tama, kung ano ang sa tingin mong naaayon sa iyong pamantayan.
ang tanging hangad ni Jesus. Kaya nga sabi niya dito, no, nang lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Ibig sabihin, yung kanyang mga tinuturuan, no, yung alagad, mga estudyante niya na tinuturuan niya araw-araw para matuto, para pagdating ng araw na aalis na siya dito, mayroon silang kumbaga mayroon siyang iiwanan na maituturing nilang kayamanan. Kaya nga dito sa unang pagbasa, no, si Solomon nagtataglay ng karunungan na walang anumang kayamanang papantay sa karunungang taglay niya. At ito yung hinahanap-hanap ng napakaraming tao. Kaya nga mayroong isang reyna ng Seba na dumayo pa, naglakbay para lamang marinig ang karunungan ni Solomon. Ibig sabihin, no, mayroong sense kausap. Nakatagpo na ba kayo ng tao na sinasabing matalino, nakagraduate, pero walang sense kausap? Naintindihan ba? Baka mamaya hindi rin naiintindihan. No? Yung mayroong kwenta, yung gusto mo, kaya nga kapag yung sa mga anumang relasyon, no, mag-asawa man o magkakaibigan, kapag walang sense kausap, nawawalan tayo, nabuboard tayo, nawawalan tayo ng ganang kausapin. Lalo na yung matatalino na puro na lang salita, siya lang nagsasalita ng salita, hindi ka bibigyan ng pagkakataon kasi ang daming alam sa mundong ito, pero wala namang sense. Kaya laging gano'n, no? Uunawain natin kasi aanin mo yung gagamit ka ng mga matatalinghagang salita, mga highfalutin na salita, mga vocabularies na hindi maintindihan. Depende sa kausap, depende sa kaharap. Sino itong mga ito? Kasi baka gusto mo lang ibida yung sarili mo. Hindi ka naman naiintindihan. Kailangan po, kaya nga sabi ko kanina, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo rin ba walang pangunawa? So ibig sabihin, inaasahan ni Jesus na magkaroon tayo ng malalim na pangunawa sa mga naririnig natin sa Kanya. Hindi pwedeng yung iba yung nagiging rigid lang tayo, sumusunod lang tayo, pero hindi natin naiintindihan o hindi natin inuunawa ang tunay na kahulugan. Bakit nagsisimba? Ano ang pagkaunawa natin dito? Mahalaga po iyon, no? Sa atin lahat na naririto, na nagsisimba, masigit yung inaasahan sa atin na maging malawak ang ating pangunawa kumpara sa mga taong nasa labas na hindi nagsisimba. Kasi kung nagsisimba tayo, tapos nagiging makitid ang ating kaisipan sa mga nangyayari sa labas, wala rin pala tayong natututunan. Kaya mahalaga po ito na isa sa mga grasya na dapat nating hilingin sa Diyos. Sinabi niya, no? Makinig ka, unawain mo ng mabuti. Hindi pwedeng napakinggan mo, okay na yan. Unawain mo ng mabuti. Paano mo maunawaan? Idaan mo sa dasal. Para makapasok sa atin ng Espiritu Santo at ano ba ang nais siya talagang sabihin sa atin dito. Hindi ko alam po kung sa inyo ba nakarating na itong pagpapapirma para magkaroon tayo ng charter change. Pirma tayo ng pirma, hindi natin inuunawa. Kaya tuloy, kapag naghirap na naman tayo, naghirap ang buhay natin, sinong may kasalanan? Dahil hindi natin inunawa ng mabuti. Lalo na pagdating sa salita ng Diyos.
nakatamad-tamad nating magbasa. At kapag nagbasa naman, wala na. Tapos na, nagbasa lang tayo. Hindi natin inunawa. Pakarami po, no? Isa lamang ito sa ipinapaintindi sa atin ni Jesus na sana po ay patuloy nating buksan ang ating mga tenga. Kaya sinabi niya, ang may pandinig, makinig. At ang nakakapakinig, umuunawa o nagkakaroon ng pag-unawa. Amen?